Hello po mga kababayan, mga kalingap, kabisnes kapapi, kumusta po? Magandang buhay, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon dito sa Kabisnes Official. So, hindi ko po natuloy kagabi dahil marami pa akong ginawa na kailangan unahin po sa aking trabaho. So, ito po may mga clip akong i-attach dito. Selected lang po, nag-highlight ako. Patungkol ho dito sa Calavera, Lito, pag-uusap po nila Mr. and Mrs. Kabisnes, nandun din ho si Intoy. Meron po akong i-attach At the same time, meron po kasi nag-comment doon. Sasagutin ko rin ho yun, pero panunuorin ho muna natin kung ano yung mga highlight na binabanggit ko dito. Pero syempre, bago ang lahat, thank you po sa mga subscribers, silent viewers, commenters, nagla-like, nag-share, mga hindi po nag-skip ng ads sa panunood na aking mga reaction. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. So ito ho, panuorin ho muna natin. Kasi dito ho ako magbibigay ng aking simpleng opinion patungkol sa mga nangyayari dito kay Labera. Alam ko, naglipat na sila, pero dito muna tayo focus nung time na kausap nila si Mrs. Kabisnes. Kasi sabi nga para sa akin, parang nag-real talk na dito si Mrs. Kabisnes parang napuno na rin siya, naubusan na rin ng pasensya dahil nga ito si Lito pasaway, syempre nadamay na si Ate Vera at may mga pangyayari doon sa kanila, sa bahay nila Mrs. Kabisnes na nabanggit niya dito sa kanilang vlog na to. So ito po yun, panoorin ho muna natin. Anong plano ninyo? Naghahanap po ako ng trabaho. Paano yung trabaho nito? Mag-a-apply ka, saan ka mag-a-apply? Kung ganito, Mrs. Ka-Business, at total, mangungupahan naman sila, sa Ate Vera, papasukin pa rin natin dito. Naawa din ako Mas palagay mo. Hindi ako mapalagay. Okay, wala kayo. Ayoko nang makialam. Kasi ayoko nang magsalita, ayoko nang makialam dahil kung ganyan naman din na paulit at ulit-ulit, ayoko na. Ayun, nasa inyo yun. Tsaka ang akin, sana, kung dito siya uli magtatrabaho, gusto ko magkaroon ng maganda sa akin. Unang-una, De Vera, ang sabi ko sa'yo noon, dati pa, kung ano yung kulang na hindi ko pa nabibili, dahil nakakalimutan ko nga, ilista para mabili. Wala kang nagawa. Una, tas yung nagluto ako ng lugaw dyan sa may garahe. Yung palang hose na ginagamit mo ay napakarami palang butas. Hindi mo sinabi na kailangan bumili. Hinayaan mo lang yung Ate Vera na ang tubig ay agos ng agos na ginagamit yung hose, ang daming butas. Bakit hindi mo sinabi sa amin na bumili? Ang akin doon, yung pagmamalasakit. Kasi napakalaki na binabayaran kong tubig sa loob ng isang buwan. Kulang-kulang 3,000. At yung palang hose na yun, ay napakaraming butas pa. Kesa lumalabas yung sa hose. Ba't hose. pala pinandit na kuya? Palitan na natin to. Sa una po kasi nilagyan ko yun ng mga tape yan, natanggal. Tapos tumuli, naapak-apakan ng mga motor. Yun sa hindi lang yun, Ate Vera. Hindi rasyon yun. Hindi, motor. Ngayon lang yung motor na yan. Papalitan Ang natin akin, yun. palitan. Kasi yun lang yung Ate Vera. Parang ang pakiramdam ko, bakit? Huwag silang malasakit sa akin. Di ba nga umiiyak na ako sa inyo sa bill? Ba't parang hindi ko nakikitaan ng pagmamalasakit? Kasi umpisa pa lang yan Napakatagal mo na dito, ilang buwan, tapos inarason mo sa akin dahil sa motor na pang-apakan. Hindi ako naniniwala doon. So yun po ng mga kabisnes, tanong ni Pinono kung ano na pag-desisyon na nila Ate Vera. Hindi sila uwi nga ng probinsya, so tama yung sabi ko. Mahirapan talaga sila kung uuwi doon dahil wala nga trabaho. So, mangungupahan na lang sila at alam ko nakalipat na rin yun. At dito, si Pinono kabisnes, mo talaga na sa kabila nun is gusto pa rin niyang tulungan yung ito sila Ate Vera at inopen niya, syempre, po respeto kay Mrs. Kabisnes kung ano yung masasabi niya doon sa kung halimbawa lilipat ng tirahan sila Ate Vera, mangungupahan kung pwede pa rin naman siya magtrabaho sa kabisnes family kasi syempre kung mag-a-apply siya sa labas para sa akin medyo mahirapan si Ate Vera, sinayang nyo kasi hindi na kayo makakakita ng katulad nila Mr. and Mrs. Kabisnes na makikita naman natin sa mga vlog nila
napakaswerte nyo, sa totoo lang. Malaya as in package deal, dahil nandiyan si Lito kasama mo. So, kung mangungupahan, another obligation ninyo yon, syempre. Alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin, mga bayarin sa pag nangungupahan. So, nung nandiyan sana sila kila ka-business doon sa Falcon, unting share-share lang sila sa tubig. Lalo na nung nandiyan pa sila sa bahay nila Pinuno ka-business, no? Libre na sa lahat, libre na pagkain, plus may nagbibigay pa nga si Mrs. ka-business. So, ito ngayon, nung tinanong ni Pinuno ka-business, kung anong masasabi ni Mrs. ka-business, patungkol doon sa binanggit niya na kung pwedeng dyan pa rin sila Ate Vera. Si Ate Vera magtatrabaho. Kung magpapasok. Ano ba sabi ni Mrs. ka-business? Hindi siya mapalagay. So, hindi siya mapalagay kasi nga, kumbaga sabihin na natin, paulit-ulit na nga daw, sabi niya ni Mrs. ka-business. Nagsawa na din na pinangangaralan, hindi, parang walang improvement, walang pagbabago, kumbaga ganun pa rin. Tapos meron siyang binanggit doon na, nasabi pala niya kay Ate Vera kung ano yung mga kulang, na mga kailangan nila sa kusina, sa pagluluto, ilista, pero hindi daw ito nagawa. So, ano yun, masasabi natin, negligence of duty. So, kahit sino namang pinakisasamahan mo, sabihin natin, amo mo, at hindi mo masusunod yun, talagang marirel talk ka. At the same time, yun nga, yung sa host daw nga, marami na palang butas, hindi nagmalasakit ito si Ate Vera na ipaalam sa kanila para mapalitan. Kasi syempre yung tagas ng tubig, inabanggit niya kada buwan, may amount na sinabi si Mrs. ka-business, masakit yun, di ba? Kasi dapat tulungan, nandun nga yung malasakit. Ito kalimbawa lang, ako dito din, nagtatrabaho din ako sa bahay. Yung madalas akong iniiwan ng mga amo ko. Kung ano yung mga kailangan sa maintenance, pinapaalam ko sa kanila para maagapan. Mga kailangan na bilhin, inililista ko rin yan. Inilalagay ko doon sa ref nila. So, kung meron siyang hanapin sa akin, masasabi ko, nasa listahan, hindi pa binibili. So, safe na ako doon. Diba? Ina-itemize ko lahat yan. Dapat ganun si Ate Vera. Para pag naghanap si amo, kung ano yung mga kailangan niya, lalo pag nagluluto, meron siyang gamit doon. At saka, kung hindi man nabili, safe ka nga. Gaya ng sabi ko. So, yun. Ito, dahil doon sa sinabi ni Mrs. Ka-business nga na patungkol doon sa mga gampanin ni Ate Vera na hindi niya nagawa, na yun naman napakasimple lang sana na pakiusap ni Mrs. Ka-business, pero hindi ko alam kung paano. Napakasimpleng gawain lang naman yun, maglista ka lang kung ano yung kailangan, hindi niya nagawa. At ito, mayroon pong nag-comment. Shoutout po kay Sir Obet Dison, sabi niya, sumbatan na ba yarn? Akala ko hanggang dulo, naramdaman ko yung hindi maganda ang pakikitungo ni Mrs. Ka-business. Foul yun sa mga manunood. Sir Obet, kung ikaw po yung nasa sitwasyon ni Mrs. Ka-business, sa tagal ng panahon, halimbawa, ikaw yung nandoon sa side niya, si Ate Vera, nasa papuder mo, nasa pamamahay mo, yung mga binanggit ni Mrs. Ka-business at hindi nagagawa, anong sasabihin mo? Hindi ho yun, hindi yun sumbat, kundi paalala yun Ipinapaalala na kung sakasakali man, doon pa rin si Ate Vera magtatrabaho. Yung mga binanggit nga na dapat gawin, dapat ayusin na niya. Baguhin na niya. Sumunod na siya. Diba? Kung baga ganun, napakasimple lang naman yun Hindi ho para sa akin, hindi ho yung panunumbat. Diba? So, ito na nga, ang nangyari. Conclude na. Nakita ko, kung meron na silang vlog, lipat na sila. Naghahakot na, pero hindi ko pa natapos yun. So, magiging lesson na yun sa lahat. Si Lito lang ang may kasalanan dahil na naging pasaway, nadamay si Ate Vera. At dahil doon, syempre, mauungkat talaga yung mga nangyari kung ano yung mga trabaho doon ni Ate Vera na hindi niya nagagampanan na na-expect ni Mrs. Ka-business. Kaya Sir Obet, huwag niyo po sabihin na panunumbat yun ni Mrs. Ka-business. Hindi ho yun. Hindi siya nanunumbat. Para sa akin, no? Malinaw po yun. Natural yun sa isang, sabihin natin, amo. Natural yun na magre-remind siya. Mabait pa nga sila Mabait pa sila. Sinayang lang talaga nila. Sayang ang kanilang pagkakataon na nandoon sila. Dapat sana makakaipon. So ngayon, nangungupahan sila, hindi mas lalong hindi na makakaipon. Katulad nung dati, nangupahan, nagkakadili-dili yung bayad sa bahay. Sipagan nyo na lang Ate Vera sa pag-upload, sa pagbablog ninyo para kahit pa paano makakabawi kayo. At
Di natin alam kung babalik pa yun siya magtrabaho kailang ka-business pag nandun na siya sa kabila kung saan sila nakatira. So yun lang yung sa akin mga ka-business, kapapi at kalingap. At maraming salamat po sa aking community spotlight. Maraming salamat po sa inyo. Shout out. Nandito po sila Ate Ems. Nanay Ems, Cords, thank you po. Salamat sa suporta. Shoutout po. OMC's Vlog, shoutout po. Kabayan. Ma'am Sarah, shoutout din po. Ma'am Hazel Dacusta, shoutout po. Nanay Soledad Belmonte, shoutout po. Ate Bebang Channel, shoutout po. Ate Marilyn Corsamiliano Ralph, shoutout din po. Ate Nenet Recta, shoutout din po. And Kabayan Jessie Lucas, sir, shoutout po. Ma'am Maria Luisa Cartalaba, shoutout po. Ma'am Merlin Matsuka, shoutout po. Kalingap Turak, shoutout. Thank you sa support. Ma'am Fresh Channel, shoutout din po. Ma'am Best Friend Italy, shoutout din po. Kabayan Alminda Mix Vlog, shoutout din po. Salamat sa aking community spotlight. Nanay Ems Mix Vlog, shoutout po. Support ho natin sila. Aking pinsan Wolves Tradition, shoutout dai. Ingat kayo. Kay Christian Duyab, salamat Christian sa suporta ninyo, sa suporta mo, shout out. Ma'am Sarah's Mix Vlog, shout out po. Ma'am Ilna Candelario Channel, shout out din po. Ma'am Ermi Capiral, shout out po. Ma'am Fatima Abilga, shout out din po. Ma'am Nana Channel TV, shout out po. Ma'am Dindin Mix Vlog, shout out din po. Support ho natin. Ma'am Elizabeth Castañeda, shout out po. Hello. Lone Hunter Vlog, shout out po. Ma'am Leticia Berlandino 46, shoutout po ma'am. Ma'am Rose Mix Vlogs, shoutout po. Ma'am Lorna Celicia, shoutout din po. Ma'am Indaylin Corton Channel, shoutout din po. Ma'am Ferdelisa Apalia, shoutout po. Ma'am G Vlog OFW, hello kabayan, shoutout. Ma'am Jingjing Galang, shoutout po. Sir Greg San TV, shoutout po. Ma'am Pat Labrador, shoutout din po. Philcan Family Vlog, shoutout po ma'am. Ma'am Ate Ning Mix Vlog, shoutout din po. Ma'am Tintin Store Vlogs, shoutout po. And Ma'am Saring Cooking Edition, shoutout din po. Ma'am Maramara 77 Vlog sa Kalingap po ito, shoutout po Ma'am Maramara. Ma'am Juanita Tugadi, shoutout din po. Sir Jose Santos, shoutout din po. Si Ma'am Susan Dairo ng Montreal, Quebec, Canada. Paano ba yun pronounce? At saka yung mga silent viewers po, shoutout sa inyo. Ingat po tayo. Lagi, mga kababayan, ating panahon ngayon is sala sa init, sala sa lamig talaga. So hanggang dito na lang muna ako. Good luck kay Labera at Lito. At sana may mga natutunan sila sa mga nangyayari sa kanilang buhay na sa kabila nung 3 taong tinulungan sila nila ka-business. Walang nabago sa kanila dahil siyempre, may mga pagsubok. Sana naman ngayon, sa paglipat nila, is meron na silang natutunan at mabago na rin ang kanilang buhay. Ito si Lito talaga ang pasaway. Pasaway talaga ito siya. So, kita-kits po ulit tayo mamaya. Gagawa po ako ng isa pang reaction. I-upload ko lang po ito. So, hanggang dito na muna. Ang hindi ko po na-shoutout, mamaya na lang po. Siyempre, ang ating mga ka-business, sila ka-business official pala, support natin. Sila Papa Dins TV, ka-business family, Mrs. KB Official, ayan. Sa ka-business family channel po nila, support ho natin. And sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, shoutout po. Jack Tapia Matubang, shoutout. Mga Kalinga Reactors, nakasamahan ko, Karepa Reactors, Kalinga Partners, and ka-business official. Kasamahan kong reactor po dito sa ka-business at mga kagwang support po natin. Love lang po tayo. To God be the glory.